Patungo sa 2025 national and local elections, sama-sama nating pakinggan ang mga solusyon at tugon sa mga hinaing at sumbong sa talakayang nakasentro sa mga isyu ng bayan. Ang tanong ng publiko, bakit ikaw? Hatid ng buong puwersa ng DZRH at The Manila Times. Mapapanood nationwide sa DZRH TV, live din sa DZRH News website at sa The Manila Times streaming channel. Pati na rin sa mga social media account ng DZRH, DZRH TV at DZRH News Facebook, YouTube at TikTok accounts. Bawat Pilipino, kabahagi sa programang Sentro ang Boses ng Masa. Bakit ikaw? The Town Hall Election Series. Ilang linggo na lang ang nalalabi, araw na ng eleksyon at patuloy pa rin tayo sa pagsusuri at pagkilala kung sino ang mga pasok sa pamantayan ng mga karapat-dapat na mahalal sa posisyon batay sa mga katayuan ng mga kandidato sa iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa. Sa ating episode noong nakaraang linggo, pinalawak ng ating mga guest ang mga matagal nang usapin kaugnay ng digitalization at kung gaano kahalaga at bakit mabagal ang pag-usad ng pagpapaunlad nito sa bansa. Ayan, partner Ezra, sa kabila ng mga benepisyo nito na mapapabili sa mga serbisyo sa mga mamamayan at magkakaroon ng transparency sa pamahalaan, nananatili itong konsepto dahil sa kakulangan sa pondo. Ayan, kaya karagdagang budget ang kailangan natin, Ezra. Yan ang gustong isulong ng mga naging guest natin. At ngayon naman, partner Karen, pag-usapan naman natin ang isang sangay ng gobyerno na kung sa usapin ng pondo lang, masasabi natin na isa sa mga nabibigyang prioridad. Samahan niyo po kami ngayong tanghali sa isa na namang makabuluhang episode. Ako si Ezra Raya ng The Manila Times. Naging mainit din ang usapin na ito sa gitna ng mga issue sa teritoryo at pagpapalit ng liderato. Ako naman po si Karen Oyong ng DZRH. At ito ang DZRH and The Manila Times Town Hall Election Series. Defense and Security o usapin ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Yan ang ating paksa sa ating episode ngayong araw. Karen. Yes, Ezra, isa ito sa mga naging mainit nga na usapin simula ng makaranas ang bansa natin ng panghaharas at pagbabanta mula sa dayong bansa na inaangkin ang ilang bahagi ng ating teritoryo. Tama ka rin, isama mo na yung mga krimen at paglabag sa karapatang pantao na naitala sa bansa. At para samahan at pangunahan ang diskusyong ito, partner, ay makakasama natin ngayong tanghali isang retired military officer, tumayong chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples na nangangalaga sa karapatan ng mga katutubo. Naglilingkod bilang Executive Director of the National Secretariat of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-ELCAC. Handa nang dalhin ang laban sa Senado. Welcome po, Mr. Allen Capuyan. Salamat, Ma'am Izra, Ma'am Karen, at sa lahat na nanonood sa atin. Magandang araw sa lahat. At sasamahan din tayo ng isang katutubo mula sa Iranon tribe sa Maguindanao. Nakiisa sa mga pagkilos para wakasan ang gulo sa Mindanao at isulong ang karapatan ng mga Moro. Dati nang sumubok pasukin ang politika noong 2004 at 2022 elections. Ngayon tumatakbo sa ilalim ng Makabayan Coalition. Miss Amira Lidasan. Assalamualaikum po sa inyong lahat mula po sa Bangsamoro. Nakikibaka po para sa karapatan at kagalingan. Welcome po. At ang kukumpleto sa hanay, isa pong abogado. Isa po siyang retired police major general, 3 dekadang nanilbihan sa Philippine National Police at ngayon sasabak naman sa pagkasenador. Attorney Arnel Escobal. Welcome, Attorney. Magandang tanghali, Karen, Ma'am Isra, at sa inyong mga tagapanood.
Ko partner, mukhang swak na swak ang mga guests natin today sa pag-uusapan, sa mga background at higit doon sa mga pinaglalaban ng ating mga guests ang topic natin ngayong araw. Tama ka dyan, Ezra, no? Magandang paraan din itong programa natin para ilapit sa publiko yung mga ganitong usapin na kadalasan, ang tingin ng marami, paksa lamang ng mga eksperto. Pero ang seguridad at kaligtasan, partner, karapatan natin lahat yan. Tama partner, at dapat alam natin kung paano ito matatamasa at kung ano yung balakid kung sa pagkamit nito siyempre. At yan ang susubukan nating himayin ngayong araw. At gaya ng nakasanayan dito sa Town Hall Election Series, taong bayan ang mangunguna sa diskusyon. Dahil ang tanong galing mismo sa publiko. So, eto na po ang ating house rules, no? Partner Ezra, for Eto the na. past few episodes, ulitin lang po natin ulit. May 2 minuto ang bawat kandidato para sagutin ang mga katanungan. Wala pong parusa kapag sobra. So, okay lang po yun. Pero syempre, sana walang lamangan. At para naman sa follow-up question o mga kaugnay na katanungan, 1 minuto naman ang ibibigay sa ating mga guest. At para sa unang katanungan, muli hango po ang mga tanong na ito sa taong bayan. Simulan po natin sa deretsahang tanong. Question number 1, partner. Agad-agad. Agad-agad, ano? Oo. Sa inyong pananaw, ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng AFP or Armed Forces of the Philippines? Ang domestic terrorism o external threats? At bakit? So unahin muna nating tanungin siguro si Attorney Escobar. Para sa akin kasi, yung external threats ay talagang trabaho yan ng ating Armed Forces of the Philippines. Sila dapat ang nagpo-focus dyan. Pagdating naman sa terrorist threat sa loob ng bansa natin, trabaho naman ng ating mga law enforcement agencies yan, ng mga kapulisan, ng ating NBI, ng ating other law enforcement agencies. Kaya talagang dapat merong para makapag-focus sila sa kanilang trabaho. Hindi pwede kasing parang kaliwat kanan yung kanilang ginagawa, walang focus. So, domestic terrorism para sa ating mga pulis at sa AP naman yung mga external threats or external aggressions. So, meron pong clear delineation. Ayan. Oo, and same question po kay Ma'am Amira Lidasan. Napakahirap po ng maipakita kung saan talaga ang trabaho nila kasi nakalagay naman po sa konstitusyon na yun nga po nasa external threat sila, pero nakakalungkot din po na minsan nagagamit naman po sila sa kaaway ng bansa na nakadikit sa kanila, like ang US po. Pagka po may sinasabing external threat, no, ang US ay nadadamay naman din po tayo, nadadamay din po yung mga AFP. Pero doon po sa usapin ng pagpasok po doon sa mga communities namin, no, alam po ninyo yung history ng Bangsamoro at saka ng mga katutubo. Pag kami mga sundalo, detachment doon sa mga areas namin, talagang mahabang human rights violation yung na i-connect at hindi po nairereklamo at wala pang napapanagot. Kaya talagang ang importante po siguro, yung civilian authority po, manaig doon sa mga communities natin, sa domestic, no? At ang AFP po, kung ididepensa po niya tayo bilang Pilipinas, ay Pilipinas po at hindi dahil sa udyok ng mga dayuhan katulad ng US government. Close to home ang sagot ni Yes, Ma'am Amira, oo. Something she knows very well. Kumbaga, human rights muna ang uunahin, partner. And nabanggit din niya na civilian authority ang dapat na manaig. Pero I think sa mandato naman ng Armed Forces of the Philippines at PNP, they look up to the leadership of the civilian authority or yung ating mga naihalal sa pwesto. So, siguro depende rin naman sa area, sa kasaysayan, di ba? Kung saan tayo naroroon na bawat Pilipino. At same question kay Mr. Allen Capuyan. Thank you, Ma'am Karen. We have to look at the complexity of the problem. We are talking here of almost 60 years of experience sa paglaban sa domestic
terrorism at saka international terrorism. Para sa akin, it should be a mixture of the armed forces and the Philippine National Police. Kasi mayroong expertise ang armed forces na wala sa police, may expertise ang police na wala sa armed forces. In fact, pag pinag-usapan natin yung intelligence capability, ay napakalalim na ang pinagdaanan ng armed forces. At pag pinag-usapan naman natin ang law enforcement saka legal offensive, malalim dyan ang Philippine National Police. Kaya you will find out there's a lot of operations na pag-develop ng target, sisimulan niya ng armed forces. Pero pag yan ay i-enforce na, andyan palagi ang police. So makikita yan sa tinatawag natin na whole of government, whole of nation approach. Pagdating naman sa human rights, gusto kong sabihin na ang ating NTF-ELCAC ay hindi lamang reactive sa mga human rights violation. Ang NTF-ELCAC ay proactive. Ipinaglalaban ng NTF-ELCAC ang karapatan ng bawat sektor ng society. I was there. We started the NTF-ELCAC. Siguro nung unang panahon, hindi pa siya uso. Pero pagpasok ng Commission of Human Rights, NTF-ELCAC, talagang kami mismo, nagre-research kami ng karapatan pangtao ng bawat sektor at yan ay aming inuusad. Hindi kami nagsasabi lang, huwag tayong magkamali. Kung hindi, ito dapat ang gagawin natin para maiangat ang karapatang pantao ng lahat na sektor ng ating sosyedad. Thank you very much, Sir Allen Capuyan. Maganda yung mga sagot nila tungkol dito sa ating unang question. At dapat maging uso talaga ang human rights. Ayan, Oo, dapat tama partner. Very specific, ano? Correct. May pinaghugutan. So, ang ating follow-up question para po sa inyong tatlo, mga ma'am at sir, bakit hanggang ngayon hindi pa natin malutas ang banta ng terorismo mula naman sa New People's Army? So, this is an internal threat sa ating bansa. Ano po sa inyong palagay ang dapat na maging shift na gawin ng ating militar o ng ating mga otoridad for that matter? So, attorney, ano po ang inyong palagay dito? Well, katulad na nga ng nasabi na Sir Allen Capuyan na talagang whole of a nation approach to. Kasi itong problema natin ay napakatagal na, ilang dekada na nga. Ginawa na natin ng mga military solutions, police solution yan, pero hindi pa rin natatapos. Kasi pag tinanggal mo yung mga namumuno, may mga pumapalit. So, kailangan talaga dito lahat ng ahensya ng gobyerno, ng komunidad ay magtulong-tulong para para matapos na ito. So siguro isa na nagdudulot diyan kasi nagko-contribute diyan yung kahirapan talaga. So yung mga injustices na nangyayari sa kapaligiran natin. Kasi lalo na yan pag sa mga malalayong lugar, sa mga kabundukan natin dahil ako ay na-destino rin diyan. Talagang hindi na nakakarating yung mga serbisyo ng gobyerno. So ako nga sabi ko, dapat bigyan ng mataas na sweldo yung mga teachers kasi ang nakikita ko lang nung nasa detachment pa ako, pulis lang ang sundalo na nakakarating sa bundok at teacher na pupunta sa eskwela para magturo. So, kailangan sama-sama ang sambayanan at pag umunlad siguro yung mga kanayunan natin, kailangan may mga zone of peace na yan. Siguro matatapos itong problema natin. Hopefully po, Attorney Escobar. Ayan, Oo, so, dapat pagtuunan ng pansin. Lalo na yung mga komunidad sa mga malalayong lugar. Correct, Oo. At yung mga professions katulad ng sundalo at teacher. So, rin yung Importante. Yes, partner. Maganda rin yung point ni Atty. Escobar na kahirapan talaga yung ugat ng mga insurgencies, yung mga kaguluhan na internally na ating pong nararanasan, lalong-lalo na po sa rehiyon ng Mindanao. Pero ito rin po ba ang inyong opinion, Miss Amira? Kahirapan din po ba? At ano sa tingin ninyo ang dapat na shift na gawin ng militar para malutas na po natin yung banta ng terorismo, specifically po mula sa NPA? Opo, unang-una po, napakahirap na magbansag ng terorismo sa mga nakikibaka mga tao. Kasi ang composition po, isasabi ko na rin po ito dahil minsan tinawag din ang Moro Islamic Liberation Front, ang Moro National Liberation Front na mga terrorist organization. And yet ito ay mga kamag-anak namin, pamilya namin na nakikibaka para sa sariling pagpapasya. At nabubukas ang usapang ito kapag kailangan pa humingi ng tulong sa International Human Rights Organization para kilalanin yung mga karapatan ng mga katutubo at saka mga Moro sa paglaban at bakit lumaban. Ganon din ang New People's Army. Nakalakhan din ay mga magsasaka at saka mga katutubo at iba rin mga bangsamoro. So nakikibaka sila to resolve the root causes of the problem.
ang lupa, no, kahirapan, no. At saka kaya po natin nasasabi ito dahil una may peace talks po at nakaharap sila sa peace negotiation. Ibig sabihin, may rason bakit nakikibaka, no, ang MNLF, MILF, NPA. At kinikilala siya ng international na mga kahit UN, no, at saka mga international na yung tinatawag na third-party negotiators. So, may usapang pangkapayapaan. Dito po natin dalhin yung mga usapin ng root causes of the problem. Ang ganda rin nung punto ni ma'am, no, partner. Yung ugat ng problema, hindi pwedeng band-aid solutions lang. So dapat nire-resolba at the root of its cause. And of course, napaka-personal ng dating ng mga issues na ito sa community ni Ma'am Amira, no? Sabi niya, ang mga binansagan na mga insurgents, ang mga rebelde Mga ay kapamilya. mga kapamilya, kamag-anak, kakilala, mga kasama mo na lumaki sa inyong komunidad. So, yung impact nun ay kakaiba rin, napaka-personal. So, tanungin naman po natin si Mr. Allen Capuyan na maganda rin po ang naging background po, napakalalim ng background sa usapin ng kapayapaan at usapin ng human rights. Sir Allen, ano pong inyong masasabi? Noong 2019, we have the National Task Force, LCAC, to end the local communist armed conflict. Sa hindi nakakalam, ang pinakapundasyon nito ay good governance. We have 12 lines of efforts or main thesis at tinignan natin lahat na aspeto sa problema. Habang inaayos ito, the whole framework of the NTP-LCAC is only 20% military. Kasi ang problema natin sa insurgency is, it is not a military problem. It is a political problem. Kaya ang yung peace negotiation, nakahanda siya. Hindi talaga siya sinarado. Ang hiningi lang ng gobyerno is yung sinseridad ng CPP, NP, na makipag-usap. Hindi pwede yung tinatawag na double talk. So, nakahanda ang peace talks, pero tuloy-tuloy ang pagbalik loob ng karamihan. Ako bilang katutubo ay talagang ang tribo ay hindi nakipaglaban sa gobyerno. Meron siyang issues. Kaso ginamit siya ng NPA para labanan ang gobyerno. Kaya sa bagay na to ay withdraw the line, kaya almost front guerrilla units sa buong Pilipinas ay na-recover na. We have achieved the tactical victory 2 years ago. At sa MNLF naman, Bangsamoro, mga kaibigan ko yan. Tama yung sinasabi ni ma'am na yung iba dyan, activism, pero nabansagan na terorista. Thank you, Sir Allen. Maraming salamat ho sa inyong mga sagot. Napakaganda. Ayon, bibitinin po muna namin kayo. Narinig po natin ang kanilang mga kasagutan. Panimula pa lamang yan. Kasama po natin si Mr. Allen Capuyan, Ms. Samira Lidasan at Attorney Arnel Escobar. Sa ating pagbabalik, mas palalawakin pa natin ang paghimay sa mga isyong ito. Dito lang yan sa Bakit Ikaw, the Town Hall Election Series. Nagbabalik po ang Town Hall Election Series. Marami na tayong napupulot sa ating mga guests. 2 tanong pa lamang po yan, Kaya partner, sundan na natin agad. Para sa susunod na katanungan, ano ang posibleng solusyon sa pagresolba ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Isang mabigat na usapin na naman, partner. Unahin na naman natin si Colonel Allen Capuyan. Sir. We have to understand the dynamics of the situation. Actually, ang daming narrative nito, starting in the 70s. In fact, during the time, ang posisyon ng US at saka 40-plus countries ay negative. They are against for yung Kalayaan Group of Islands. Ngayon, may narrative na nanggagaling sa iba't ibang presidente. May narrative na nanggagaling sa ibang negosyante. So para sa akin, balikan natin lahat ng narrative na yan, pag-isahin, and make it a public knowledge. At bilang foreign policy natin that we are a friend to everyone and an enemy to no one, at we do not promote war, the Philippines must talk to both countries diplomatically. Kailangan hindi tayo magamit sa isang pag-uusad ng isang gera. Unang-una, wala tayong economic power. Di lalo wala tayong political power. So paano tayo mag-survive?
tayo masasandwich lamang sa away ng dalawang malalaking bansa o kalating na mga bansa. So para sa akin, we have to use diplomacy. Marami nang nangyari na walang kaguluhan yan dahil nag-uusap. Pag hindi nag-uusap, magkakaroon yan ng bangayan at kantian ng iba't ibang grupo. Thank you, Colonel Allen Capuyan. Tanong naman natin si Mama Amira Lidasan kung ano po sa inyong palagay ang magiging solusyon o dapat nating gawin para maresolba yung tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol po sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pangunahin po, diplomatically, we have to assert, no? Lalo't-lalo na nagkaroon ng arbitrary ruling na talagang ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Pero sa pag-assert po diplomatically, ang kailangan po na nakakasama nating mga kaibigan ay yung kumikilala din sa ating independence, no? Hindi yung gagamitin tayo para sa kanilang gera. Kasi nga, geographically, yung geopolitics, no, ng nangyayari sa atin is naglalaban ang US at saka ang China doon sa hindi lang trade kung hindi military positioning, no, dito sa Asia Pacific, at tayo talaga yung ginagamit na base, no, base ng China dahil diyan sa West Philippine Sea, at dito naman sa loob ng Pilipinas ang US, no, libre pa nga through the EDCA sites, no. So ginagamit nila yung kung sino ang kaaway daw ng US ay kaaway natin. Pero hindi meron tayong foreign independent policy. So yan yung kakabit ng pag-assert na diplomatically ay yung foreign independent policy na ang dapat na tindigan natin ay yung kapakanan ng mga kababayan natin. Meron tayong mga kakampi na pareho nating nag-assert diplomatically like Vietnam, no, sa waters na ito. Ito dapat ang nagiging kakampi natin dahil pareho tayo ng posisyon, pareho tayo ng assertion at hindi gera, no, laban sa China o gera laban sa US ang ating posisyon, kung hindi para sa ating mamamayan. Yun. Thank you, Miss Amira. Oo, and ganung tanong pa rin kay Same question. Attorney Escobar. Well, nagkaroon nga tayo ng arbiter ruling noong 2016 na sinasabi na atin ang West Philippine Sea. The problem is wala pong enforcement mechanism para maipatupad ang ruling na yon. Hindi tulad dito sa atin, sa Pilipinas, na pag sinabi ng korte, may desisyon na ipapatupad ng mga ating kapulisan, mga law enforcement agencies. Dito po wala. Kaya dahil nga po dito sa bangayan na ito, para sa akin, kailangan ng Pilipinas na maghanda rin. Na kailangan na palakasin ang ating Armed Forces of the Philippines, pero hindi po dapat ang solusyon dyan ay military solution. Kundi kailangan talaga, hanggat maaari, diplomatic solution. Pag-usapan talaga. Diplomacy ang kailangan natin. Ayaw natin na magkaroon ng gera. Kasi unang-una, ang ayaw sa gera talaga ay mga sundalo. Kasi sila unang mapapasabak. Pero sabi ko nga, dahil sa kanilang sinumpaang tungkulin, pag dumating ang panahon na kailangan makipaggera, ay makikipaggera talaga kami. So, pero ang gera kasi ay maraming naapektuhan. Mga komunidad natin, mga kapamilya natin, mga kababayan natin, lahat yan naapektado. So maraming nagsasabi na kailangan hingin na natin ang tulong ng US para ipatupad yung arbitral ruling. Pero magiging malawakan na problema yan. Pero sa ngayon, dahil nga sa hindi natin kaya, kailangan diplomasya, saka kailangan natin ng international cooperation. So meron tayong mga kakampi tulad ng Japan, Korea, at yun nga, naglayag dyan yung France. So isa yan sa member ng Security Council. So siguro yung France maaaring tumulong, nandyan yung Australia. So international cooperation, kung sakasakaling hindi maiwasan ang pagkikipagdigmaan. Pero para sa akin talaga, exhaust all available means sa diplomasya. So I think we all agree, last resort na dapat kung pwedeng ang hindi mangyari ang gera, di ba? Oo, mapayapa dapat. Correct. So sa usapin naman, partner, ng pagtanggap ng military aid, pag-usapan naman po natin yan, mga mama at sir, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Alam naman natin na maraming kaaway na bansa ang Estados Unidos.
So ang ating katanungan po, follow-up question, makabubuti ba sa national security ng Pilipinas ang pag-alyansa natin sa US? At may paraan ba na mapalakas ang ating defense capabilities na hindi gaanong umaasa sa military at mula sa ibang bansa? Siguro unahin muna natin si Ma'am Amira, ladies first. Ano po ang inyong pananaw ukol po dito sa tanong na to? Mukhang ang military might ng US and influence sa ating bansa, isang century na, no, since ng colonization, and yet ganun pa rin ang ating bansa, walang capability, no, hindi talaga nakakapanindigan ng sarili at lagi tayo nakakaladkad sa gera ng US. Kaya nga nababansagan tayo na sa tuwing nandoon ng US sa gera niya, kalaban na rin natin. Kaya nagiging vulnerable din tayo. In terms of military aid, nakakalungkot na may strings attached, no? Nakakagalit din kasi may strings attached ang mga aid na ito. Kapalit niyan, no? Kahit na nagdesisyon na ang Senate para patalsikin ang US bases dito, bases na hindi nagbabayad ng upa sa ating bansa, ay mas pinalitan nila ng panibagong forma ng presensya ng US dito through the Visiting Forces Agreement at saka Enhanced Defense Cooperation Agreement na talagang kahit saan na sa community namin, mga katutubo nga, tsaka mga moro, doon nila ginagawa ang military exercises using live ammunition and live firearms. Tapos, doon din nagbubuo ng mga infrastructures, catering, no, sa mga US. Mayroon ding tinatawag nating rest and recreation, kaya marami ding violations, no, sexually related na violations. So, itong mga to, hindi sila napapanagot. Kaya yung military aid, talagang may dagdag siya na tatahimik tayo sa tuwing may mga violations din at transgressions na ginagawa ang US sa atin. At ikalawa, kami naninindigan na dapat i-stop yung military aid, lalo na kapag ang tinusuportahang regime ay yung nagagamit ng military aid na ito laban sa mamamayan. At human rights violation ang nagiging produkto ng military aid na binibigay ng US sa atin. Thank Ang you. ganda ng sagot ni Ma'am, no, partner? Oo. And ganun din ang katanungan kay Colonel Capuyan. Importante, we have to start our self-reliant program. Ito'y nagawa na almost 40 years ago. Marami na tayong research tungkol sa pag-aarmas. Pero dito sa paraan na tumatanggap tayo ng aid, sa hindi naman ito talagang totally an aid. May mga kapalit ito. Ang malungkot nga nito, sila pa ang nagdidictate kung anong baril o anong gamit ang kukunin. At karamihan dito ay mga second hand na. So, dapat ito, ibabalansin ng ating pamahalaan. We should not close our eyes to the aid, but we have to stand for what is right for us. Kasi nagbigay siya ng opportunity na marami ng almost 14 IDCA bases ang inilagay sa ating bayan. So, para sa akin, maging target na ang Misamis Oriental, maging target na ang Davao, maging target na yung sa Zamboanga, maging target yung dito sa Central Luzon at even sa Ilocos. So kung you put the advantage and disadvantage, mas malaki ang disadvantage na pinasok natin. So kailangan dito ang talagang maingat na approach, saka dapat transparent. Sa totoo lang, ang pagkalam ko, we have violated the Constitution sa presensya ng mga IDCA bases na ito. At maraming mga underground pressure na ginagawa dito. Kaya katulad sa akin, nagsasalita, dating military officer, katulad ni ma'am, aktivista na ang dating ko. Pero pwede nang tingnan ngayon na destabilizer. Katulad sa ibang nakipaglaban ng karapatan, nagsasalita, aktivista yan, pinaglalaban ng karapatan pang tao, pero bigla kang bansagan na yan ay destabilizers, yan ay terorista. Kaya yun ang malungkot na nangyari sa ating bayan. Thank you, Colonel Allen Capuyan. Ayan. So, another perspective, tanungin naman natin si Attorney Escobal. Nabanggit nyo rin kanina sa previous answer nyo, no, yung strengthening our very own capabilities. No? Pero sa tingin nyo po ba, makakabuti na umaalyansa po tayo sa US? Meron kasi tayong treaty with the US, yung Mutual Defense Treaty. So hanggang ngayon, yan ay epektibo. So kailangan ng pagtutulungan ng ating bansa, ng United States, saka ng Pilipinas, kung in case na mapapasabak tayo sa gera. So hindi natin pwedeng ipagbahala yan. Kasi lahat ng mga treaty
na ating mga pinirmahan ay dapat sundin natin in good faith. So, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga Visiting Forces Agreement at saka nagkakaroon ng mga EDCA sites dahil sa Mutual Defense Treaty na yan. So, yan ay, siyempre, dahil na matagal na rin tayong kaalyado ng Estados Unidos, simula pa nung tayo ay ma-colonize nila. So, yan lang, kailangan lang talaga na, although meron tayong Mutual Defense Treaty, siyempre, hindi tayo dapat umaasa lang sa kanila. Kailangan maging kuwan tayo, self-reliant tayo, magkaroon tayo ng research and development na sarili natin para mapaunlad natin ang mga defense capability rin natin. Kasi bumibili tayo ng mga armas sa ibang bansa, sa Israel, sa US, at sa Korea, pero wala tayong sariling production ng mga armas na ito. Kailangan magkaroon tayo para mas mababa yung procurement natin at lalo nating mapapaunlad ang ating Armed Forces of the Philippines, lalo na kung yung pondo nito talagang maibigay talaga ng ating gobyerno. Kasi yung pagbibenta ng mga bases natin, parang hindi naman napunta sa modernization ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa ibang proyekto napunta ito. Supposed to be doon ito ilinagay. Pero sa kasamaang palad nga, hindi natin napapalakas ang ating Armed Forces of the Philippines dahil na rin sa kakulangan ng pondo. Kaya umaasa tayo kung ano man ang pwedeng maibigay o ma-donate sa atin ng ating mga kaalyadong mga bansa para mapalakas ang ating sandatahang lakas. Ang gaganda Thank ng you, sagot attorney. nila, partner, ano? Correct. At syempre, marami pa tayong mga hihimayin tungkol sa ating national security at sa issue ng depensa, partner. So ito, meron tayong follow-up question. Isa pa po, mga mama at sir. Paano naman ang mga benepisyo na natatanggap ng mga sundalo? Ayan. May katanungan dyan si Matthew. Isa po siyang college student. Pakinggan at panuurin po natin ito. Malaking sakripisyo ang ibinibigay ng ating mga sundalo. Paano natin mapapaganda ang buhay nila? Alright. Thank you, Matthew. Ulitin lang natin yung tanong. Malaking sakripisyo ang ibinibigay ng ating mga sundalo. Paminsan buhay yung nakataya. Hindi paminsan, palagi. Ayan. Paano natin mapapaganda ang kanilang buhay? Ayun. So siguro unahin natin si Sir Colonel Allen Capuyan, sir. Thank you po. Pagdating naman siguro sa sahod, palagay ko maganda na ang sahod ng ating kapulisan, military at saka men in uniform. In fact, recently, nadagdagan ang kanilang mess subsidy. Naging 10,000 na ito a month. During our time, it's only 300 pesos a month. Ngayon, ang sweldo ng isang opisyal ay umaabot ng more than 30,000 plus a month. Nung ako'y teniente, ang sweldo ko ay 800 pesos a month. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang purchasing power ngayon kaysa kapanahon na namin. So, ang palagay ko dapat ang tulong ng gobyerno sa kasundaluhan ay turuan ang mga sundalo at opisyalis in preparation for their retirement. At least for the last 5 years, talagang kailangan magkaroon sila ng skills. Kasi sa ngayon, ang daming sundalo at opisyal na ang tawag ko ay sipalata dahil hindi nila na-manage ang kanilang retirement benefits. So kailangan yung the last 5 years nila may paghahanda. Alam ko, ginagawa na ito ngayon. Pero sa palagay ko, kulang pa rin. So yun siguro ang pagbigay natin ng gratitude sa kanila na maihanda sila pagbalik ng kanilang civilian life. Okay. Oo. Sir. Maganda. May retirement benefits dapat ang ating Correct. mga sundalo. At parehong tanong po kay Ma'am Amira Lidasan. Siguro po dapat silipin nating mabuti, no? Yung mga retirement din na nakukuha nila, mga benefits na nakukuha ng mga ano. Kasi naalala nyo, yan yung ilang mga naging reklamo ng mga nagsigalot ng mga sundalo, no? Yung tagibang ang kanilang mga nakukuha, no? Bakit may mga ilan na gumagraduate na general na mas malaki ang kinikita, no? Napupoliticize kasi ang kanilang rank and file. Kaya umabot doon sa puntong talagang kailangan i-question yung ganitong klaseng sistema doon sa loob. Kasi dapat yung malaking bilang ng mamamayan na nagtrabaho, no, yung mga foot soldiers, no, na nandyan sa front ng battle, ang talagang sumisigaw na dapat maayos ang kanilang mga kagamitan, maayos ang kanilang kahit yung mga pananamit nila, etc. No? So yun, kailangan tingnan natin yun at investigahan yung mga naging reklamo din
ng ilan sa mga nagprotestang mga kawal. Thank you, Ms. Amira. Si Attorney Escobar. Totoo yun, tumaas na yung sweldo ng ating mga sundalo at kapulisan. At mayroon pang binibigay na mga pabahayan ang ating gobyerno sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ang pagkakaiba lang kasi ng mga yung kasundaluhan sa ating kapulisan, ang mga kasundaluhan natin ay nadistino sa mga malalaing lugar kung saan ang iba nga nasa kabundukan pa yan. Sa pulis naman kasi, nung ako ay commander, inihikayat ko yung aking mga pulis na mag-aral uli kung kailangan nilang parang enhancement ng kanilang karir para just in case na tulad sa akin, naging abogado ako. Kaya sabi ko nga, nakipag-usap ako sa isang universidad na kung mga pulis, pagbigyan ng pagkakataon ng makapag-aral, makakuha ng abogasya or master's degree, at sila ay hinikayat ko rin na mag-invest na habang maaga pa. Para pag sila ay nag-retire, alam na nilang magpatakbo ng negosyo. So siguro, kailangan na maibigay yung ganong mga serbisyo sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Okay. Thank you, Attorney. Ang gaganda naman sagot nila, partner, ano? Kailangang alagaan sila kahit pagkatapos ng serbisyo nila. Correct. Napakaganda. At napakinggan po natin ang mga tugon sa tanong ng publiko. Magbabalik po tayo para sa ilan pang katanungan. Nakatutok pa rin kayo sa Town Hall Election Series. Kasama pa rin po natin ang tatlong kandidato na tumatakbo sa pagkasenador, si Colonel Allen Capuyan, Ms. Amira Lidasan at Attorney Arnel Escobar. Umiikot pa rin ang ating diskusyon sa mga paraan para mas mapaigting ang serbisyo ng ating mga kasundaluhan at kapulisan sa ngalan ng kapayapaan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating tanungan. Alright, so ito na po ang ating susunod na tanong. Paano maibabalik o mapapalakas ang tiwala ng tao sa pulisya sa kabila ng mga krimen na sangkot ang ilan sa kanila? May paghihigpit ba o mga pulisiya na dapat ipatupad para sa mga membro ng PNP? Ayan, so ang dating commander, siguro siya ang una nating tanungin dyan. Correct. Escobar. Yes, sir. Sa amin sa PNP kasi, pinapalakas namin yung aming PCR activities, yung ating police community relationship. Kasi kailangan na yung mga pulis na naka-immerse sa mga barangay. Kailangan makilala sila, makilala nila yung mga barangay officials para kasi ang katulong talaga ng ating kapulisan sa pagpapa-implement ng ating mga batas ay ang komunidad. Kasi hindi ang pulis natin may kakulangan tayo, so hindi lahat ng lugar nababantayan. Kaya nga ako nung ako'y naging commander, regional director, commander ng mga units, pinipili ko rin yung mga lugar kung saan dapat mas maraming mga pulis na nakadistino. Kasi kung saan mas maraming krimen, dapat mas marami ring pulis na dapat na madaling rumisponde. So, kailangan ang pulis talaga natin ay talagang nagkakaroon ng ugnayan sa ating mga barangay, sa ating mga munisipyo, sa mga barangay officials, mga government officials, nang sa ganun ay maibigay naman. Kasi may mga may mga local government units na nagbibigay din ng tulong sa ating mga kapulisan. Dahil nga sa kakulangan na rin ng mga kagamitan, kakulangan na rin ng pondo. Kaya kung may mga PCR activities din yung ating mga local government units, tumutulong yung ating mga kapulisan sa pagbibigay ng mga ayuda. Tungkol nga yan, kasama na rin yung mga rescue and relief operations natin dyan na palaging nakahanda ang ating kapulisan. Kaya siguro, dahil sa mga ginagawa ng mga ating kapulisan na yan, ay talagang mapapalapit natin kailangan mapalapit natin yung mga nasa komunidad para magandang ugnayan, mas madali nating masusolusyonan ang ating mga krimen na nangyayari sa ating kapaligiran. Thank you po, Attorney Escobar. Same question po kay Ms. Amira. Ano po ba sa inyong palagay ang dapat nating gawin para, ano po yung gawin para sa mga kapulisan naman po na nasasangkot naman po sa krimen? Unang-una po, accountability. No? Ito po kasi, since martial law ni Marcos Sr., ay
parang ang hirap para sa mga bangsamoro, no, na magtiwala tuloy na may justice kasi walang nananagot. Nanunumbalik pa nga ang mga rehimen, no, ang words na martial law, nanunumbalik pa rin. So parang sa haba ng panahon na nakibaka ang mga kapatid ninyong Moro para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, no, ay hindi ito nakakarap dahil umuulit at umuulit. And in history, umuulit nang umuulit doon. Parang naka-cleanse, no, ng mga administrasyon na sumunod yung mga sins of the past, yung mga human rights violation. So, pangunahin talaga yung accountability sa human rights violation. Yun. Ikalawa, yung ang mga pulis natin ay hindi siya nakatali sa mga politiko. Kung sino man ang rehimen na nakaupo, ay parang doon sila susunod sa kung ano yung ano. Parang indebted din sila sa rehimen na yun. Kung yun na nagpataas ng sahod nila. Yung words ngayon, lagi nating naririnig, wala kayong utang na loob. Hindi dapat utang na loob ang serbisyo. No? Kasi sa mamamayan, tayo talagang merong accountability. So hindi dapat ito nagre-rest sa isang presidente, sa isang DILG officer, kung hindi, as a professional mga taong nasa serbisyo, dapat ipakita rin nila yon na hindi sila nakakabit sa agenda ng isang politiko. Thank So you, Ms. accountability and yung pag-professionalize sa kanila. Accountability, partner, dapat may integridad. Tama yan. Ang tanong naman po natin para kay Colonel Allen Capuya na sa inyo pong palagay, ano po ba yung mga kailangan nating polisiya, mga dapat nating gawin? Dapat po bang maghigpit po tayo sa mga miyembro po ng Philippine National Police na sangkot po sa mga krimen? Kasi we hold them in a higher moral ground, ika nga. So, sir, ano po ang inyong sagot dito? Unang-una, dapat maunawa ng pulis at lahat na may hawak na armas that there is so much power that is being given to them for law of enforcement at saka legal offensive. So kailangan ang maayos na kaugalian ng mga kapulisan at sundalo. At yung may kasalanan ay dapat mananagot. Dapat walang protection na ibibigay. Kaya nung ako naging NTF-LCAC, ako yung executive director, may nakita ako na abuso ng military at ng pulis. Talagang diretso kong kausapin yung Secretary of Defense, Chief PNP, Chief of Staff, pati CIDG. At miniting ko sila. Hindi pwede na, sabi nga, those who have less in life should have more in the law. Hindi pwede na yung mga magsasaka, katutubo, sila yung unang biktima ng anti-terror law. Para bang napakasakit naman ng anti-terror law natin ay ang unang magkasala ay yung mga mahihirap. So dito, kailangan maturuan ang ating mga may hawak ng baril sa tamang kaugalian sa pagkipag-deal sa sibilyan. Tamang pagkilos, katulad ng checkpoint, dapat wala silang hawak na long firearms. Nakasukbit lang yung short firearms. Pag bumisita yung mga commander, dapat ipakita ng commander na ang kanilang puso, kahit mayroong gira nangyari dyan, ay malapit sila sa mga farmers, malapit sila sa katutubo. Kasi yun man talaga ang dapat. Kailang kulang sa tamang projection. Ang nangyayari, lalong mag-create siya ng takot, parang war ang nasa isipan lang ng militar. Which is not. Ang ating mga militar at kapulisan ay holistic ang paningin sa mga situation. Pero yung actions na ginagawa, na may misinterpret, sabi nga ni ma'am. Parang ang dating is palagi may military objective palagi. At hindi naman talaga ganun. So, dapat holistic ang pagtingin natin. But again, yung may mga kasalanan, dapat hindi protektahan. They must be punished for what they have done. Okay. Accountability and of course, kailangan sagutin ang mga consequences sa mga aksyon, ano? Oo, ang Whether gaganda rin police ka man sagot o nila. civilian. Oo, tamang pagkilos. Pagdating sa mga sibilyan, para yan sa mga men in uniform, partner. At para sa huling katanungan, aalamin po naman na ang inyong katayuan sa napapanahong isyong ito. Naniniwala ba kayo na sa ngalan ng pagkamit ng kapayapaan at kaayusan ay hindi maiiwasan ang mga collateral damage, even at the expense of human rights violations? So ito yung mga human collateral damage kapag nagkakaroon ng operasyon ang militar at pulis. Itong tanong na to, itatanong muna natin this time kay Attorney Escobar. Sa amin, sa kapulisan natin, talagang palagi natin na pinapaalalahanan yung ating mga pulis, lalo na sa mga law enforcement activities nila, na to observe always yung human rights. Kaya nga meron kaming mga Human Rights Affairs Office sa PNP, kasi we are coordinating with the international human rights organizations at ang mga local human rights organization natin
para ang ating mga kapulisan ay turuan or bigyan ng mga lectures regarding the observance of human rights, lalo na doon sa mga conflict areas. Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na dahil sa nagkaroon ng labanan, nagkaroon ng conflict sa lugar, kailangan kung hanggat maaari, maiwasan na magkaroon ng collateral damage. Kailangan maiwasan na magkaroon ng madamay na sibilyan. Kailangan kung ano yung kalaban, yun lang dapat ang maging objective. Hindi pwede yung sinasabi natin ng collateral damage kasi kawawa yung mga kababayan natin, lalo na sa mga kanayunan, sa mga bundok na lugar, na talagang wala namang kinalaman sa mga pinag-aawayan talaga natin. So, kailangan talaga, sabi ko nga, nung ako yung nag-regional director, binibisita ko lahat ng aking mga istasyon ng kapulisan, lahat ng mga kampo ng aking mga mobile force units, at palagi kong pinapaalala sa kanila yung ating human rights, mga batas natin sa human rights, para nga maiwasan yung kanilang pang-aabuso. At sabi ko nga, kung sila ay mapatunayan na lumabag sa human rights, tinatanggal ko sila or binibigyan ng administrative cases or kung kailangan ay kasuhan ng criminal cases para lang makita ng ating mga kababayan, ng taong bayan, na talagang seryoso tayo sa ating trabaho, na hindi natin kailangang inaabuso ang ating mga kababayan tuwing tayo ay nagkakandak ng mga operasyon. Thank you, Attorney Escobar. Oh, meron naman palang Human Rights Office, partner, ang mga Yes. kapulisan. Ayun, same question kay Ma'am Amira Lidasan. Okay lang ba na may human collateral damage kapag merong military and police operations? Hindi po, condemnable po na ginagamit na excuse, no, ang pagpatay sa mga sibilyan as collateral damage, no. Unang-una po, hindi dapat kasi, kunyari sa military operation po, lalo na sa aming probinsya, gumagamit po kasi ng excessive amount of ammunitions, no? And nakalagay naman po talaga sa international humanitarian law, no, na dapat ay hindi indiscriminate firing, indiscriminate bombing, like what happened to Marawi. No, buong community ang kailangan na lumikas, no? Maraming napapatay until now, yung iba hindi pa nakikilala, no? Missing ang designation nila kasi mga bodies in rubble ang nakita after 5 months, no, of aerial bombardment, no, for para sagupain yung kalaban nila. So, yun yung nakakagalit doon, condemnation ng talagang ginawa namin ng mga pagpoprotesta dahil mga kamag-anak ng mga kababayan nating mga Maranao, ang karamihan sa naging biktima doon, no, sa nangyaring na yan. So, aerial bombardment, indiscriminate firing sa mga community, dapat ang labanan ay patas, hindi sibilyan ang tinatarget. Kung hindi, kung may kalaban ang militar at saka ang mga sundalo, yung talagang nila. Ito yung nagiging karaniwang mga nagiging reklamo namin at sinasampa naming kaso sa international human rights community. Pero hanggat sa ngayon, walang nananagot dahil dyan sa salitang collateral damage. And that also goes, no, dito sa maraming bilang. Sa ngayon, siguro 30,000 lang ang sinasabi ninyo sa media na namatay sa EJK-related, drug-related EJ case. Pero maraming bilang ang mga kababayan nating mga nagrereklamo. Kung hindi pa talaga tayo nagsabi na tama na, dapat may managot, ay hindi matatapos, no, ang pag-ubos ng mga pamilya dahil dyan sa drug-related EJ case na ginawang polisiya laban sa mamamayan. Thank you, Ms. Amira. Ms. Amira and Colonel Kapuyan, paano ba maiiwasan ng human collateral damage? Almost 20 years ago, yung ating Commission of Human Rights ay siyang pinapaalaman ng mga sundalo at pulisan. Bago sila ma-promote, hihingi sila ng human rights clearance. Ibig sabihin, pag ikaw ay na-report, hindi ka ma-promote pag ikaw ay may human rights violation. Nagre-lecture ang CHR sa mga kapulisan at sa mga sundalo. In fact, ngayon, ang sa Armed Forces, tinatawag na itong International Humanitarian Law ang opisina tungkol sa mga war crimes. Ibig sabihin, sa tagal ko sa gobyerno, never na naging policy ang collateral damage. I'm very sorry to say na yan ay kadalasan propaganda na ginagawa ng Communist Party of the Philippines. Sa Marawi, katulad sa nangyari sa Marawi, ang daming involved dyan nakatutubo galing pa sa Palawan at galing sa Higaonon, Manubo,
na kinuha ng teroristang grupo na ISIS. Actually, mga ISIS na sila. Ang hindi alam ng karamihan, ang nangyari sa Marawi ay tunnel warfare na. Yung nakita natin sa Israel na tunnel system, ginawa na yan sa Marawi. So, wala naman ako doon, pero palagay ko, may major consideration na ginawa ang armed forces. Pero agree rin ako na may mga collateral damage na nangyari. Kaya nga, nagkaroon to ng development na ginawa ngayon sa Marawi at tuloy-tuloy na inayos. But para sa akin, being once part of government, never na isang gobyerno magkaroon ng policy. Kasi unang-una, hindi papayag niyan ang mga sundalo. Hindi papayag niyan yung mga general, hindi papayag niyan yung mga local governments. So, para sa akin, kung may ganung violation, it is just an exemption to the rule. The policy really is, kaya nga, ang trabaho ng sundalo at kapulisan ay to protect the Filipino people and protect our Constitution. Clear naman dit yan, kaya kita mo ngayon ang ating mga kasundaluhan ay patuloy na minimaintain ng kapayapaan. Hindi sila sumasama sa anumang destabilization. Professional na ang ating armed forces at ating police. Of course, may nangyaring mga minor incident. We'll look at it that way. But never as an entire institution, malaki na po ang improvement ng ating armed forces at kapulisan. Thank you, Colonel Allen Capuyan. And napakaganda ng mga kasagutan ng ating mga Maraming guests. salamat po sa inyong napakagandang sagot, partner. Lalo na itong huling usapin natin tungkol sa human collateral damage. Yes. Dapat talaga may accountability. At Tama. may gabay ng international human rights law. Kasi hindi dapat basta-basta na lang, partner. Ang pangunahin nilang silbihan ay ang pumrotekta, to protect. Yes. Tama. And dapat protect and serve. Meron yun sa kapulisan. Protect and serve. Protect and serve. So maganda po yung naging balanse, partner ng ating mga guests ngayon, yung perspective. In my opinion, kasama natin dalawang nasa side ng mga nag-e-enforce ng Law enforcement. ng seguridad. Sila yung magbibigay ng proteksyon, sila ang nag-iimplementa. And then also on the side naman si Ma'am Amira, she's the voice of the communities, The civilians. the civilians na nakakatanggap ng proteksyon ng enforcement na ito, So ang issue kasi ngayon ay ang tanong, nagagawa ba ng lahat ng sektor na ito ng ating nakausap ngayon yung kanilang mga mandato, ang kanilang mga responsibilidad, di ba? So isa rin siguro yan, partner, sa dapat natin tanungin sa mga buboto sa darating na eleksyon, di ba? Tama, partner. Dapat ang ating mga iboboto ay responsable at dapat nagsisilbi sa lahat ng mga mamamayan at sa mga sibilyan. Correct. Yan. So muli, yan po sina Colonel Allen Capuyan, Miss Amira Lidasan at Attorney Arnel Escobar. Tumatakbo pagkasenador para sa 2025 national and local elections. Maraming salamat po sa inyong tatlo sa mga ibinahagi niyo po sa amin ngayong araw. Maraming salamat din sa taong bayan na nagpapaabot ng kanilang mga katanungan. May pagtutunguhan po ang inyong pakialam at pakikibahagi. Ako si Ezra Raya. At ako po si Karen Oyong. Abangan muli kami sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Para sa mas pinalawak na mga diskusyon, Tungo sa maalam at responsabling pagboto. Ito ang Bakit Ikaw? DZRH and the Manila Times Town Hall Election Series.